Nakasado na dapat ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan bukas pero bigla itong sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, bakit pinagpaliban ng Pangulo ang taas pasahe? Jiggy, base doon sa video message na ilabas si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya hindi napapanahon para ipatupad itong dagdag pasahe doon sa mga pampublikong sasakyan. Ito pa nga daw yung bumungad sa kanya. Pagising niya kaninang umaga, naging headlines na meron daw palang dagdag pasahe pero tingin niya hindi na dapat dagdagan pa yung pasanin na mga ordinaryong pasahero. Pero wag naman daw mag-alala yung mga nasa transportation sector dahil patuloy pa rin daw silang tutulungan ng pamahalaan para hindi rin ganun kabigat yung epekto sa kanila nung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bukod dyan, binanggit din ng Pangulo na bibigyan din ng diskwento yung mga sumasakay sa MRT at LRT bagamat hindi pa ibinibigay yung detalye kung ano bang klaseng diskwento ito, gaano kalaki, sino-sino yung makikinabang, yan pa yung inaantabayan na natin. Bibigyan din daw ng diskwento yung mga dumadaan sa toll roads pero hihintayin din kung paano yung magiging implementation yan. Ang siniguro lang ng Pangulo sa ngayon ay gagawin daw ng gobyerno kung ano yung pwede nilang gawin para hindi rin masyadong mabigat yung epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo lalo't hindi natin alam kung hanggang kailan ang itatagal nitong gulo sa Middle East. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Maricel, lusot na sa Kongreso yung emergency powers na hinihingi ng Pangulo. Kailan niya ito planong gamitin? Eto na nga, Jiggy, tinanong natin kanina si Pangulong Marcos kung ano bang plano niya sa emergency powers dahil ipinasa na ng House of Representatives at saka ng Senado yung panukala na magbibigay sa kanya ng emergency powers para nga makaltasan niya ng excise tax itong petrolyo o yung produktong petrolyo. Pero ang sagot kasi kanina ng Pangulo, nakadepende pa yan dun sa magiging sitwasyon dahil medyo komplikado daw yung calculation. Kaya hindi niya pa rin sinasabi kung gaano kalaki ba yung ikakaltas dito sa excise tax sa petrolyo kung sakasakali. Sa ngayon, mukhang nakadepende pa ang sitwasyon at wala siyang binanggit kanina na immediately naritong tugon ng Pangulong Marcos. And we will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of on oil prices. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. At bukod sa supply ng langis, Maricel, kumusta ang supply ng pagkain? Kaninang umaga, Jiggy, pinangunahan ni Pangulong Marcos yung pag-iikot dyan sa isang palengke sa may San Juan. Kasama niya ang Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry para tingnan yung paggalaw ng presyo ng basic commodities at saka ng mga gulay, ng manok, ng baboy. Base doon sa bantay presyo na nakasulat doon sa entrada ng palengke dyan sa San Juan, nakita natin na meron na talagang paggalaw ng presyo ng mga bilihin. Merong 3 pesos na dagdag, umaabot ng 10 piso yung dagdag sa presyo ng kilo ng baboy. Meron ding adjustment ng bahagya doon sa ilang gulay. Natural naman yan dahil inaasahan talaga natin yung domino effect dahil dito sa petroleum products adjustment ng presyo. Pero ang sabi nga ng Pangulo, base dun sa assessment niya kanina, normal pa naman ang lahat. Sapat din daw yung supply natin ng pagkain kaya walang dahilan para mag-hoard. Pero ang sinasabi ngayon ng Department of Agriculture, nakipag-usap sila sa China because they want to ensure na tuloy-tuloy yung pag-export ng China ng fertilizer sa ating bansa dahil pwedeng makaapekto rin yan doon sa presyo ng pagkain natin dito sa Pilipinas at ayaw nga natin na madagdagan pa yung dahilan para tumaas yung presyo. Sa ngayon, ang sinusiguro nila, meron tayong sapat na supply ng pagkain. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.